Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update ngayong June 16 to 30, 2024. So if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang. So let's see Aquarius energy update. Second half ng June 2024. Okay. I think you will also focus more on your health, no? Sa iyong kalusugan. Ngayong week na to, meron kang mga kailangang ayusin. So, you have the Two of Wands, bottom of the deck. Pwedeng may mga decision making ka ngayon, which path to take. Pwedeng sa workplace mo, sa career mo, may mga ideas ka or may mga plano ka na gusto mong gawin, pero it seems na parang pareho sila pwede mong gawin eh. So, nasa sayo na yan kung alin yung pipiliin mo. You have the Hermit, kaya siguro pinag-iisipan mong maigi, kung saan ka mas mapapabuti, saan ka mas may pag-unlad, saan ka mas magiging masaya. You have the Knight of Swords. Oh. So, some of you pwedeng meron kayong magkukonsulta kayo sa isang tao na may the same experience, no, sa nangyari or nasa kapareho nyo sila ng experience. Halimbawa, may opportunity sa'yo makapagtrabaho sa abroad. Let's say sa Australia, and meron ka rin kaibigan or kakilala na ganun yung naging experience. So, hingi ka ng advice sa kanila para makatulong rin sa iyong decision making. Oh, 'di ba? The Fool, meron kang i-explore new beginnings, new experience para sa'yo. I think maglalakas ng loob ka na gawin yan. Oh, medyo adventurous ka rin ngayong second half ng June. So, let us see your overall energy is the Justice card. So, this is clarity in your situation. So, I think magkakaroon ka rin ng kaliwanagan kung ano yung pipiliin mo. No? Something that is close to your heart. Ito yung tipong pakikiramdaman mo rin eh. No? You will use your instinct, your intuition in making a decision. And at the same time, magiging practical ka rin, 'di ba? Kung saan ka mas mapapabuti. Your challenge is the Strength card. Although, may mga pagkakataon na kailangan mo talagang maging malakas para sa ibang tao. There are times na nanghihina ka rin, no? Kaya, importante rin na you are in a situation na balanse yung oras at panahon mo sa sarili mo, naalagaan mo rin yung sarili mo, kasi you have to be strong, not just for yourself, but also for other people na umaasa sa'yo. So, your opportunity is the Six of Cups. So, maaring merong opportunity na ayusin, balikan ang isang nangyari sa past or connection sa past na hindi mo nabigyan ng attention before. Pwede rin may opportunity to get back with a person na alam mong pwede pang magawa ng paraan na maayos. Okay? Yung iba naman may babalikan kang dating interes na ngayon mas may oras at panahon ka na gawin. Let's say meron kang libangan, no? Na halimbawa gusto mong ano ba mga ibang libangan? Halimbawa paglalaro ng badminton, no? Dati yun yung gustong-gusto mong gawin, kaya lang naging busy ka sa trabaho, wala ka ng oras at panahon, tinigil mo muna. At ngayon medyo nakaluwag-luwag ka na sa schedule mo, and now you will go back to that. No, may opportunity ka na balikan ulit yung mga dati mong activities. So with the Death card as your blessing, merong ending. So I feel like this is a blessing in disguise for you, na merong mag-e-end, matatapos. And after nun, yung new beginnings is like a blessing. Kasi meron kailangang mawala muna sa'yo bago mo makuha itong new opportunities or new beginnings. Okay, so sa iyong money, career, finances, I think ito yung ending eh. Three of Swords. Pwedeng sa trabaho, sa career ninyo may natatapos. There's a disappointment. Pwedeng meron sa inyo pinagtulungan kayo ng mga katrabaho nyo, or parang something na hindi makatarungan. Pwedeng meron dito na tinanggal, ni lay off,
ng company na for no reasons at all, no? So, for you, makukuha niyo yung justice na dine-deserve ninyo. There's so much, disappointments and hurt sa situation niyo sa trabaho, sa career, or even sa finances ninyo. Kasi pwede ring meron ditong nanloko sa inyo. So, mag-ingat sa scam, okay? Pwede ring meron kayong pinagkatiwalaan na tao na akala nyo ay totoo yung intentions niya, mabuti yung intentions niya, pero hindi pala, no? So, pagdating sa love life, you have the Nine of Wands and the World. Okay, dalawa tong nakikita ko rito. It's either you are in a relationship na parang nag-aalanganin na, no? Pero na-save mo pa, no? Naayos mo pa. Or isang relationship na pinagtsatsagaan mo talaga at hanggang sa dumating yung point na hindi mo na kaya. So, some of you pwedeng aalis din sa situation na yan because you feel like you don't deserve that kind of relationship. What is the Justice card? Oh my God. Oh, Three of Swords. You will get the justice na dinideserve mo sa isang bagay, sitwasyon, or tao na nagbigay sa'yo ng disappointment or nasaktan ka. Sinaktan ka, niloko ka, you feel heartbroken. What is the Strength card? You have the Knight of Vessels. There are people who are very supportive of you. Meron pa rin tao na nagmamahal sa'yo who really wants to take care of you. So, maaring hindi mo yan nakikita sa ngayon, but minsan kasi pag nagfo-focus tayo sa mga pain, sa nangyayaring problema sa atin, hindi na natin na-appreciate yung blessings sa paligid natin. So, you are blessed with someone who really has care or concern para sa'yo. You have the Eight of Pentacles. Yung iba sa inyo, dating opportunity sa trabaho, sa business or career, babalik, no? Merong pagkakataon ulit na gawin nyo yan. You have the Nine of Pentacles. Yeah. So, blessing to sa finances ninyo. Merong mag-i-end. Pwedeng aalis ka sa trabaho na to, sa career, sa business na to, and you will start something new na mas merong prosperity, mas may abundance, na kung saan mas marami kang income. What is the Seven of Swords? You have the King of Swords. I feel like there is someone in your career or in your finances na mahirap kausap, no? Mahirap siyang parang hindi kayo magkaintindihan ng taong to. And yung iba sa inyo, it's kind of painful kasi parang itong taong sumira ng tiwala nyo sa trabaho, sa business, or sa career, parang tinuring nyo na nakapamilya, or yung iba talagang kapamilya or kamag-anak ninyo. What is the Nine of Wands? You have the Devil. And, oh my God, Five of Vessels. So, some of you, relationship din to na gusto nyo nang tapusin or maari talagang wala na kayong magagawa. It's because you feel like that's the end, no? You want to end a cycle, no? Yung iba sa inyo, toxic na cycle sa buhay nyo, sa relationship nyo, na gusto nyo nang tapusin dahil you feel like hindi ka na nag-grow sa relationship na yan. Okay? So, let's see some Aquarius. For me, no, hindi na to bago yung mga ganyan kasi Pluto is in Aquarius right now. Okay? And marami kasing mga challenges or mga ganap na will really change or bring transformation sa buhay ninyo. Diba? Never-ending story. I feel like ito yung cycle na paulit-ulit sa buhay ninyo na kailangan nyo nang i-let go of. You have the yin energy, which is the feminine energy. I feel like you are going to be more sensitive, receptive, and also creative, no? Maaring yun yung dyan mo dadalhin ang iyong energy, yung creation. Emerging, take the leap of faith, butterfly. And butterfly symbolizes transformation, major changes, metamorphosis. So, I feel like ngayon mas malakas ang loob mo na sumubok ng mga bagong bagay. And that transformation, manggagaling yan sa challenges na pinagdaanan mo, na kung saan talaga masasabi mo na pinatatag ka ng challenge na yan. So, you have to congratulate yourself kasi at least kung ano man ang painful situation na kinalalagyan ninyo is matatapos na, and you are about to start a new cycle or a new chapter of your life na mas exciting,
na mas merong focus on your improvement, on your self-development. So yeah, you have to be open with that, no? Medyo challenging lang siya, but rest assured after nung challenges na yan, masasabi mo na, kaya pala, worth it naman pala yung pinaghirapan ninyo. Okay? So that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!